Hi guys, welcome back to my channel. So, gusto ko lang mag-share guys sa experience ko dito sa YouTube. Kasi recently, upon checking my AdSense, I found out na wala na yung previous salary ko or revenue ko. Kasi I was expecting na meron pa akong sasahurin. Last 2 years ago, I got demonetized, yung kasagsagan ng Jovelyn Guilieno. So, hindi ko na-withdraw yung aking revenue dahil nga na-demonetize ako. So, against sa policy ni YouTube na hindi ka pwedeng mag-withdraw hanggat demonetize ka pa. So, hindi ko na check yung AdSense ko since na-demonetize na ako. Siyempre, nainis ako, nadismaya ako. So, I deleted all my videos, all my content. So, ang dami kong pinagdadaanan sa channel ko nito. Then, recently lang, kasi nag-fix nga ako ng channel ko, dinilit ko lahat ng reused content ko at tinara ko lang yung original content ko. So, since magpapalit na ako ng niche, ay hindi naman ako niche pala kasi gusto ko sana yung mga showbiz or politics, but alam ko, prone yun sa mga, demonetize or copyright content. So, naisip ko na content na lang ako ng mga tutorial videos katulad ng sa mga YouTube, sa Facebook, ganon. So, ito na nga na-experience ko, nawala yung revenue ko. Medyo malaki-laki pa naman yung na-gain ko na revenue before dahil nga nag-million views ako nung time na yun. So, hindi ko na-expect na wala na pala yung revenue ko din sa AdSense ko. So, sabi ko, chinek ko talaga maigi. Even those last withdrawal ko, wala siyang record ng ganun. Siguro nag-update si Meta, inalis niya lahat ng mga, certain things. But, daya naman, diba, na nawala yung revenue natin. Kasi, magkaiba sila ni Meta eh. Si Meta kasi, lately, bago ako na-demonetize din ako sa kanya. Nitong August, dahil dun sa Carlos Yulo na content ko, yung bawal mag-content from the sports. So, yun talaga yun, ayaw nila nun. So, bigla ako na-demonetize. Lahat talaga nag-red. So, ang ginawa ko, kahit na million views pa yung mga nag-gain ko na views, then, dinilit ko talaga lahat yun. So, nadama yung mga ginawa kong original content since na parang robot voice lang yun. So, dinilit ko rin yun. Even yung mga reels ko, dinilit ko talaga lahat. So, ang tinara ko lang halos is yung mga live na which is not sa akin. And then, ayoko naman din mag-upload ng mga personal life sa social media kasi alam mo naman yung mga tao, ang daming mga bashers. So, may sabihin, ganyan. But, well, kanya-kanya naman tayong paniniwala dito sa SOCMED. So, yun lang ang masasabi ko na mas better yung policy ni Meta na kahit na-demonetize ka, nakukuha mo pa rin yung revenue. Kasi ako, na-demonetize ako this September ang kanyang ang last salary ko kasi hindi na ako pwedeng sumahod this October dahil wala na akong revenue, dahil wala naman na akong video at the same time, na-demonetize na nga ako. So, I need to wait for how many months siguro na mag-update si Meta para matanggal lahat ng mga violations ko, community violations ko. So, yun. So, nakakadismaya lang yung nangyari sa akin sa YouTube dahil nawala yung revenue ko na mabot din ata halos ng mga nasa $800 yun or 900, ganun. Di ko alam kung, di ko kasi talaga na-check, pero alam ko malaki talaga yung revenue ko nun. Kahit yung mga kasamahan ko noon na nag-content, at least sila nakuha nila yung revenue nila, diba? Na medyo malaki-laki din. Ako talaga the worst case, hindi ko nakuha. And which is nag-viral yung channel ko before dahil din sa issue na yon. So, yun, nakakadismaya as in. So, ngayon guys, medyo abangan nyo yung mga bagong content ko kasi ito yung puro naman, medyo aalagaan ko na rin yung YouTube ko, no? Pwede ko na lang i-content siguro dahil ingat na rin ako sa mga reuse content. Or, depende sa magiging output ng depende sa utak ko.
Kasi minsan talagang kung ano yung hilig mo, 'di ba, na kung saan ka talaga passionate, dun ka, 'di ba? Hindi mo puwedeng baguhin yon. But I try harder this content na magiging, consistent ako. Kasi since since, since pandemic, like Francis Leo Marcos, so dun kasi ako nag-start, yung mga issue-issue na gano'n. But until now din naman nadadala ko pa rin yun, but I try to change na ng mga content. Sa Facebook page ko, baka di na ako mag-change, pang showbiz lang talaga kasi wala, parang mas gusto ng mga marites yun. So, shout out sa mga marites na love ko kayong lahat sa aking Facebook page. Kasi usually, nung nakita ko yung analytic ko, ang mga mostly na followers ko pala ay mga nanay. So, kaya, I would like to say sorry kung meron akong mga hindi magandang nagawa dahil pinagtatanggol ko lang or nagiging one-sided ako sa issue. Well, nagiging one-sided lang naman ako dahil wala na rin namang, kumbaga, ano ba yung dapat gawin ng isang magulang sa anak, 'di ba? Kumbaga, nagiging one-sided ako in the sense na dapat ang mag-a-adjust mostly is yung matatanda kaysa bata, 'di ba? O kaya yung mga magulang kasi nga 'di ba sabi nga nila, kahit nagkamali yung anak mo, kahit nadapa yung anak mo, tanggapin mo pa rin siya at tanggapin. At unawain dahil magulang ka. So, yun naman yung side ko. So, madaming nagalit talaga kasi nga, ako daw si Chloe. I'm not Chloe. Pinsan ako ni Chloe. Hindi rin ako pinsan ni Chloe. Diba? Kasi kung ang interest ko talaga is something like manira ako ng tao, pwedeng-pwede kong gawin yon. Pero hindi ko ginawa, diba? Tingnan niyo naman kahit na gustong-gusto ko yung post ko, tinanggal ko na siya. 'Di ba? Hindi dahil na-demonetize ako. Kahit nung nag-post ako, demonetize ako noon, 'di ba? Pero tinanggal ko na 'yun, lalo yung nangulangot si Mommy Angelica. So I was suspecting, although na nainis ako, kaya ako nag-post ng ganun to show everyone na ito yung parang ito yung ito yung ang tawag dito, yung sa ano ba? Ito yung kinalakihan or ito yung environment na meron almost, 'di ba? Nakikita mo sa ganun eh. So guys, please keep on watching and huwag kayong magsawang mag-follow at subscribe sa YouTube channel ko. And sa personal life ko naman guys, actually hindi ko na inintindi muna yung personal life ko kasi I've been in difficult situation, I've been in difficult times, I've been, I've been hurt. Yung um, 'di ba, galing na ako sa sa broken something something. But I don't want to discuss here because I don't want more drama in my life anymore, 'di ba? But I keep it from my heart, 'di ba? So hindi naman nagbago yung naramdaman ko, hindi naman nagbago yung tingin ko. Well, hanga pa rin naman ako and na-idol ko pa rin naman talaga sila. So, that's it. So, hangang-hanga ako sa kanila. Masaya ako kung saan sila masaya. So, yun lang.